Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon, kakibat, ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kalimunagan ng banal na Santa Maria, malas may isyong ating nakalap. Sa ligong ito ay hinggil sa issue ng International Human Rights Day na ipinagdiwang nitong December 10, 2020. Kaalinsabay nito ay kabilat kanan na sorpresa ng ating PNP o CIDG mula CIDG laban sa mga personalidad o mga kasapi ng unyon di umano at isang jurno o mamamahayag na di umano ay kanilang inaresto at nasamsaman ng mga kalibre ng baril at saka pampasabog. So, sinalubong ng pang-aresto ng ating PNP itong Human Rights Day. At ito nga yung kanilang mga inaresto, mga membro ng Union at saka mga isang mamamahayag. Ayun, nakuhaan daw nila ng mga baril. So, ngayon ay ayon doon sa ating PNP, legal yung yung pang-aresto na yan sapagkat yan ay mayroong warrant of arrest o i-issue yung korte para ma-aresto yung mga yun. So ngayon ang kilos protesta o rally sa pagdiriwang ng Human Rights Day ay sinamahan na napakaraming mga realista at sinisigaw ang hustisya laban sa EGK at pagpapalaya ng political prisoner at pagbasura ng anti-terror law. Ang administrasyong Duterte ay di umano ay masidi ang gagawing karahasan at brutal na pagsupil at lahat ng marahas na pagsupil gamit ang anti-terror law. So yun yung sinisigaw ng mga realista na maaaring asahan ng lipunan Pilipino dito sa hakbangin ng ating pamahalaan. Ganyan nga na mayroong mga pang-aresto na sa paningin nila ito ay mga frame up or mga trump up charges o planting of evidence. So ngayon on the Critics Promotions ay nakikiisa dito sa pagdiriwang ng Human Rights Day nitong December 10 at mariin natin isa na sa boses ang pagpapairal ng karapatang pantao o pangunahin na pagprotekta ng karapatang pantao ng ating pamahalaan mula dun sa peace and order o pamamahala kung mabuting pamamahala. Patuloy na sinusuportahan natin yung administrasyong Duterte o administrasyong ito doon sa kanyang pamamahala doon sa kanyang pagpapaunlad at peace and order. Gayunman ay ating maring sinasabuhay sa kanya yung pagpapairal ng human rights, patas ng justisya. Strictly pairalin yung peace and order, pero strictly pairalin din yung human rights at equal justice para umiral yung patas ng justisya sa ating bansa. Ano na naman kasimple yun. At yung demokrasya natin ay lubos na mapairal na maayos dito sa bansang ito at mabuting pamamahala. Sa mga nangyayaring pagpapairal ng pamahalaan ng peace and order, partikular sa pagsumpo sa terorismo, droga, at lahat ng krimen at pagsupil sa abuso sa pamahalaan ay ang human rights at equal justice ay ito ay mahalagang panuntunan na mahalagang sundin na maging basis para mapairal ito. So, kung magpapairal ka ng peace and order, kinakailangan may equal justice at sumusunod sa human rights. So, basically, dito sa sistema ng demokrasya natin ito na pinamamahalaan ng administrasyon ito, sana mapairal ng administrasyon yung human rights equal justice dito sa sistema nito ang demokrasya natin na hindi tinatamasan ng marami. Sana maibigay niya yun. Na ngayon ay kahit doon sa kanyang present administration, marami yung batikos tungkol dyan. So sana, naging stricto siya para mapairal yung peace and order laban dito sa mga ganitong klase ng mga pangunahin na gusto niyang mapairal yung laban sa droga, laban sa terorismo, o all crimes, pangunahin yun, laban sa mga abuso sa pamahalaan. So may fair justice at saka human rights. So ngayon, maraming umaangal dun sa hakbangin nga ng ating pamahalaan na
nasabing paglaban doon sa terorismo at rebellion o maging droga man o anumang uri ng mga hakbangin sa peace and order na mayroong maraming violation sa human rights. So, yun. So, naging issue nga yan sa international, UN. Mga iba't ibang foreign group na may mga human rights violation tungkol yan. So, at ito naman ay patuloy na pinaliliwanag din ng ating administrasyon na ito na re-resolve kung mayroong ganyan at na-actionan. So, sana nga ay tuluyan na ito yung kabagsikan man ng ating pamahalaan ngayon, gawing stricto rin yung human rights nang walang naaabuso. Mahirap naman yung may naaabuso. Mapapairal naman ang isang buting lipunan na mayroong peace and order na kumikilala sa karapatan at patas ng hustisya. Kasi kung hindi mo kikilalanin yan, may nagpairal ka pa ng peace and order kung hindi mo isasagawa yung mga bagay na primary na dapat na basehan para makapamahala ka ng mabuti. Pero kung tatanggalin mo yun, nagkapamahalan pa tayo pag gano'n. So, natatakot ang marami at hindi nakasisiguro ng patas na pamamalakad at sa mga pamamalakad yung ng peace and order ay may nangyaring malawakan pa rin na pang-abuso yung nabanggit natin, no? Na sa karapatang matawag inequality of justice. So ngayon, ang manangamba yung marami dito sa nangyayari ito na may mga ganong klase ng mga pa rin sa pamamahalang ito ng ating pamahalaan. So sana ay ito pa rin ng ating administrasyon talagang pagyakap niya doon sa human rights na talagang ito maipatupad. Kailangan naman dahil tayo ay miyembro at nagpapaigting nga doon sa commitment natin sa United Nations at dapat naman pa yung mapairal yun dito sa demokrasyang bansang ito. At kahit man tayo magipang pasista o komunistang bansa, may demokrasya pa rin. May karapatan pa rin na dapat tayong sundin as a member of the United Nations. At ang mga tao ay talaga nagkakaisa na magiging tayo sa dyan. So pinag-igting natin yan. Sana tunay yung mapaigting. Lalo-lalo na mula dyan sa pagpapairal. Sapagkat kung gumawa, yung human rights na yan, sa pangunahing protocol yan, sa hakbangin ng ating pamahalaan, pag sa peace and order sa PNP. So, dapat, siyempre, yan nga kasama na nga dun sa PO, o dun sa police procedure and sa ating human rights-based policy. So, dapat ipapatupad dyan. Maigting, campaign against drugs, all crimes, maging terorismo. So, dapat ngayong papairal yung karapatang pantao at patas ng hustisya. So, yun naman ang dapat, upang sa gayon, wala na agrabyado sa bansang ito. Namumuhay na maayos, doon pala sa peace and order, o sa equal justice, patas na. So, wala kang problema sa bansa, makapaglalakad ka ng mahusay, na walang tarantado mga tao na gagawa sa'yo ng masama. Walang tarantado doon sa, o abusado na tao, o abusado doon sa pamahalaan, gagawa ka ng hindi mabuti. O, yun, ang mahirap doon. So, ngayon, kung tayo ay umiiral yan, hindi maganda. So, sa pagdiriwang ng Human Rights Day, ay doon nga sa kaliwat kanan na pang-aresto na nangyari, na pawang ito ay pinalagan at binabatikos ng marami na ito ay mga frame up na naman o mga planting of evidence. According to them, doon sa mga aktivista, doon sa mga nakilihok doon sa Human Rights Day, planting of evidence yan at saka frame up. So, yun ang naging problema dyan na mayroong mga ganong klaseng hakbangan kaya nakapagbitaw sila ng salita na maaaring tayo magkaisa upang matutulan yung maaaring marahas at mapang-abusong pagsupil o pamamalakad ng pamahalaan in maintaining sinasabi nilang peace order but in abusive way. Mahirap yun using the anti-terror law. So pangunahin kasi na binabanatan nila ngayon yung mga sinasabing terorismo at maging yung anti-drugs nila ay mayroong mga ganong klase na mga sinasabing mga pang-aabuso. So, hindi naman bago yung pang-aabuso ng pamahalaan. Nakalimutan nga, pagka nangyayari, pag-abuso sa policing nila, ginagawa nila yung panakibutas, droga. O kaya, tatapon nila, pagbibita, re-red tag ka. Halimbawa, nagkamali doon sa policing nila, halimbawa, yung hinala nila, aabuso. Palalabasin ka naman, involved ka sa drugs, involved ka dun sa i-red tag ka, para matakpan yung pang-abusong ginagawa nila. So,
para nagbibida pa sila, pero mali naman. Mali yun. Kaya kahit na magtayo ka pa ng isang rehensya, kapag hindi mo gagawin na mahusay yan, at patos ng siya at karapatan ng tao, yung ginagawa mo lang panakibutas yan doon sa malaking sa ibang pagkakamali ng ating pamahalaan. Di ba? Kahit sabihin mo, sinusumusupil ka pa nung ibang mga ambasadang hindi naman sana kung makatotohanan, dapat mas maganda para masabi na itong mga ganitong klase ng mahakbangin ay makatotohanan at hindi pa nakibutas lang. So ngayon, ang The Critics Promotions ay umaasa ng patas na imbestigahan sa pangyayaring ito na upang matunayan ang pangyayari kung ano ang makatotohanan at umiral na justisya at human rights doon sa nangyari niyang pang-aresto doon sa doon sa mamamahayag na yon, isang mamamahayag at miyembro ng kunyon na kung talagang makatotohanan na sila ay mayroong ganong klase ng mga ginawa na paglabag sa batas, mapapanagutan nila yon. Pero kung wala naman, huwag naman ganon yung gawing pamamalakan ng ating pamahalaan na ginigipit nila for inequality of justice. Yun, maging makatotohanan lamang na kung talagang siya ay may nilabag na batas, pwede, kaya nga may batas tayo para umiral yung bis and order. Pero kung gagamitin ito, ano ba, yung bagong batas, in suppressing people sa magitan ng pang-abuso lang, para lamang na, at hindi lang matumbok yung talaga mga totoo, mahirap naman may magsasabi ng mga sibilyan. Lalong-lalo na, siyempre gusto nilang matakot, yung mga nakagsasaboses sa pamahalaan, lalo yung mga aktivista, nasa lansangan, magsasaboses sila laban dun sa pamahalaan, dun sa mga gumagawa ng katiwalian sa pamahalaan at hindi sa pamahalaan mismo, kundi gumagawa ng katiwalian sa pamahalaan upang gumanda yung pamahalaan. So these activists or those activists are voicing out na mga hinaing protest laban doon sa gumagawa ng katiwalian sa pamahalaan, hindi laban sa pamahalaan. Katiwalian sa pamahalaan at pagkakaroon ng mahusay ng mga pulisiya. So ganun nila isinasabosin yan. Binabanatan sila ngayon ng mga anong klase ng mga balik. Siyempre yung mga binabanatan nila ron at kung anong muna na ayaw dun sa o natututulan nila, halimbawa policy o mga ano man, yun ang balik sa kanila. Re-rectag sila, ita-trump up charges, pinakamasama EJK pa. So yun ang pinakamabigat doon. So napakasaklap na nangyayari sa lipunan natin yung mga bagay na yan. Na napakaraming abuso at mga sakim. Sana ay tayo magabay ng ating banal na Panginoon Diyos at kumiral yung maganda rito. So muli, ang gabay ng Kaliwanagan ng Banal na Santa Maria ay gumabay sa pamahalaan at lipunan ng Pilipino at mapairal ang human rights at equal justice. At naway magabayan din ng Kaliwanagan ng lahat na suportahan yung peace talks para yung digmaan ay maresolba ng mapayapa. Kasi kung magpapatuloy yan, anong nangyayari ngayon, may red tagging, mayroong mga nabibiktima mga sibilyan, nadadamay. So, at yung magkabilang panig, may iwasan, masasalba natin yung buhay dyan. Yung nagbabakbakan, siyempre walang mamatay kung nag-peace process sila. So, may masasalba yung buhay, mare-resolve ng maayos. Ngayon, kung patuloy na magbabakbakan yan, magpapatayan yan, para sa sinasabi nilang kapayapaan, maraming papariwarang buhay. At ang pinakamabigat, yung nadadamay ng mga sibilyan, na wala namang ginagawang masama, nare-red tag or na EGK at nadamay na ganyan eh. Hirap na, napakasama kapag nabiktima ka nung ganong klase ng mga umaabuso sa pamahalaan. Kaya nga sana yung mga nasa pamahalaan na ito, maliwanagan, magpayaran ng patas. Ngayon kung halimbawa yung, kaya nga kung mayroon anumang karahasan, anumang krimen, papairalin yung pamamahala ng naiyon. Kaya nga ang mga nasa pala maging matibay para maharap yung mga bagay na yan. Kasi kung hindi ka maging matibay sa pamahalaan, aabuso ka. So pag umabuso ka, ang masama niyan, kapag na-target mo sibilyan, walang inosente, problema malaki yun. Yung ang kriminal, kahit papaano, binibigyan pa rin natin sila ng pagkakataon na magbago dun sa loob ng kulungan. At least makulong. Okay. Diba? Yun yung mga binibigyan, kaya nga may litis, may due process. Ngayon, kung hindi mo bibigay yun, mabigat yun. So ngayon, higit ay maliwanagan ng lipunan ng Pilipino at pamahalaan mula sa Kongreso at Senado na suportahan yung pambansang demokrasya. Bilang pagpapalit itong sistemang ito na magkaroon tayo ng isang mahusay na sistema na magpapairal ng human rights at saka ng equal justice na kung saan itong
ating sistema na demokrasyang ito na pinamumunan ng iba't ibang administrasyon at politika hanggang ngayon yung human rights, hindi pa rin lubusan napapairal. Yun lang yung napapairal. Kung hindi pa nagkasaboses yung ibang marami na mga nagsasanginay sa gobyerno ng mga tao nagkakaisa, eh, hindi pa mapapairal yung iba't ibang mga karapatan na dapat ang masahin ng mga tao. Pero hanggang ngayon, yung mga political na linya na namumuno, nakakaupo, nakakapamahal, nakagawa ng polisiya, pero hindi nila nasasagawa mapairal ng gusto at ang lubos ang human. Standardization of salary na lang, hindi nila mapairal. Bakit? Parang 1940s pa yun, yung membership natin sa United Nations. At kailan ba tayo naging demokrasya? Diba? Eh, kasala sa principle of democracy, yung human rights, diba? So, bakit hindi mapairal yan? Ano ba yung problema? Sabi na, hindi malulugi yung mga negosyo kapag pinairal yung human rights, pambihira. Diba? Mga dahilan. So, kaya sana mamulat at maging yung mga mabubuting mga at yung lahat ng lipunan Pilipino, kapitalista ka man o nasa gobyerno ka man, so tayo magkaroon ng pagkakaisa sa isang patas na hustisya at karapatan ng tao. Mahusay na pamumuhay. Ngayon, ating bigyan ng puwang yung pambansang demokrasya na umiral ito para mapairal ito. Sana ang banal na Panginoon Diyos, ang banal na Santa Maria magliwanag dito, maliwanag at makita niyo ang dapat na umiral. So yun lamang na hindi matugunan ng bawat mga politika na nagpapatakbo ng ating bansa sa napakahabang panahon. Yun lamang at magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Sana nakapagsaboses naman ang Takritis Promotions ng konstruktibong kritisismo, komentaryo, opinyon at konsultasyon sa lingkong ito. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.